Okay, so meron tayong mga coffee. Yung ating coffee, meron tayong 15-in-1 purple corn juice, purple corn coffee. Then, ito yung mga ingredients niya. Bacopa Munieri, grapes extract, barley, mangosteen, ginkgo biloba, and so on and so forth. Now, magandahan sa kape na to, kahit gabi mo siya inumin, nakakatulog ka pa rin. So, hindi ganun kataas yung kape niya. Tsaka hindi siya nakakapalpitate ng heart. Hindi siya masyadong matapang. Then, meron pa tayong coffee na panglalaki kasi ito, dinesign to for erection. Kasi yung component niya is tokat, honey, guarana extract, ito pampainit to ng katawan Then, meron siyang sopalmetto for the prostate. Then, meron panax ginseng, another adaptogen, and pang-improve ng blood flow dun sa sexual organ. Now, hindi lang sa panglalaki siya, kasi pwede rin naman siyang inumin ng babae, lalo na kung nag-hormonal imbalance. Yung mga binanggit ko pong ingredients, yun din yung binibigay sa alternative medicine kapag merong hormonal imbalance, may mga dysmenorrhea, yan. Tapos hindi nagtutugma yung dates ng menstruation. Yan, maganda sa kanila yan, at saka yung purple corn. Then meron tayong chocolate. Yung chocolate naman po is para sa bata at sa matanda na may problema sa memorya. So sa bata, okay sa kanila to kasi pang-improve yung ginkgo biloba and goto kola ng blood flow sa brain. So ibig sabihin, pag medyo nakakalimot na yung mga senior, magandang pang-improve ng memorya yung chocolate na to. Then pag nagre-review yung bata, magandang pang-retain nung memory o yung mga lessons na nire-review nila pag umiinom ng chocolate ng RDP. Yan yung function niyan. Then, meron din tayong slimming coffee. Ito yung kapartner ng keto slimming. Pag uminom ka ng coffee na to, may kasabay siyang vitamin C na keto. Pampapayat naman yung pampawalang ganang kumain. Then, sasabayan ng diet and exercise, magiging ganyan yung katawan nyo. Katulad sa picture. Magkakaroon ng figure. Then, meron tayong chia seeds. This is the coffee for the elderly. Kasi yung chia seeds, mataas yung omega-3 niyan. Mataas din yung fiber niya. So, maganda sa heart, maganda sa colon. So, yan yung kape ng mga seniors. Then, meron din tayong collagen coffee. Ang collagen coffee, iniinom siya ng mga taong may rayuma. Ito yung coffee nila. Then, iniinom din siya ng mga taong gustong magpaganda ng balat. Kasabay ng ating glutathione supplement. Yan yung kape na yan. Then, meron tayong personal care. Ito, magnesium. Okay. Medyo sikat na yung magnesium ngayon kasi yung mga research na lumabas dyan, magnesium, nakakababa siya ng BP, nakakababa din siya ng sugar. So, yung mga research na lumabas is sobrang dami. As in, sa halos lahat ng clinical trials na ginawa, iisa yung result. Bumababa yung sugar, bumababa yung BP ng mga animals and humans subjects doon sa trial. So, yun yung epekto ng magnesium. Now, pwede siyang padaanin sa balat kasi ang minerals ko, kung bakit pag naliligo kayo sa dagat, gumaganda yung pakiramdam nyo, lumalakas kayo. Kasi yung dagat po is punong-puno ng minerals. Ang ginawa ko dyan ito, pag hindi ako makatulog, nagbayos ako lang katawan. Oo. Sarap ang tulog. Totoo po yun, kasi relaxant siya. Relaxant siya. Kaya nakakababa ng BP, nare-relax yung muscles, nare-relax yung ugat. So, nagpo-flow yung magandang dugo sa loob ng ugat. So, yung constriction, actually yung mga ibang iniinom na maintenance katulad ng amlodipine, calcium blocker sila, di ba? Ang magnesium, ang function niya is to block calcium sa loob ng katawan pag excessive. So, ibig sabihin may counterpart yung mga synthetic meds sa natural meds. So, paano pag-take na? Pahit sa Pahit katawan. lang. Pag hindi kayo makatulog, Huwag insomnia sa ulo. Huwag mo inumin, ha? Bumbunan. Pwede. Mukhang inumin mo. Hindi. Pahit nyo lang sa inyo. Huwag lang kayo ngayon magpahit-pahit kasi mamaya angkapin kayo. Yung batang malikot, ginawa na po namin sa isang experiment. Puro may ADHD yung bata.
So, pumunta kami sa isang location, pinahira namin ng ganyan. Maya-maya, isang nagtumbahan ng bata, kanya-kanyang position, natutulog sila. So, yun po yung epekto niyan. So, kung hindi kayo makatulog, kulang kayo sa magnesium. Kaya, mag-supplement ng magnesium, kagandahan dyan, sa balat na pinapadaan, hindi na iniintindi. Pinapahit. How many times we napahit? Sa gabi lang po. Sa gabi lang. Sa gabi lang po. And effective yan sa mga areas na pinapawisan. So dito, sa likod, sa singit, sa kilikili. Kasi doon siya pumapasok sa sweat glands. Dok, Doon sa... what do you may psoriasis? Okay. Ang psoriasis kasi sa type of autoimmune disease. Na magnesium is an immune modulator. So ibig sabihin, piniprevent niya yung overreaction ng immune system. So maganda rin po yan sa psoriasis. Kaya lang, huwag yun munang ilalagay dun sa area ng patches niya. Kasi mahapdi yan pag nilagay niyo doon. So around the patches lang. Ilalagay niyo, iwasan niyo muna yung patches. Pag pumasok yun sa loob ng katawan, magmo-modulate dun sa immune niya para hindi ganun kagrabe yung... Mahapdi pala yan. Mahapdi po yan pag nailagay sa sugat. Pero ang kagandahan niya, nagpapabukayan ng ugat para mag-deliver ng nutrients doon sa area ng injury. So, hindi pala pwede ito sa mga diabetic na may kuwan sa paa. Actually, yan yung ginagamit namin pampagaling ng gangrene. Ang sugat. Ang sugat. Pag hindi nahihiling na yung wound, Pero mahapdi, Dok. Mahapdik. pagka hindi gumagaling, yun na yan maramdaman. Kasi wala nang pakiramdam, kaya na Kalyo na eh. Nagkalyo na yung kanyang paa. Yung taas pero yung paligid, kalyo na eh. Ang ganda pala. ano po yan, alam niyo po yung mga food supplement, pag hindi na kaya ng gamot, doon pumapasok yung food supplement as an alternative treatment. Kasi ano yan kulang ka na ng mga nutrients na yan, kaya hindi na nagre-respond. So kailangan talaga integrative yung approach. Hindi rin naman natin pwedeng tanggalin yung mga maintenance ng tao kasi yun yung nagsusustain nung pagtaas ng BP nila, yun yung humaharang. Kaya yung intact lang yung mga maintenance. Pero ang gagawin nyo, gagamit lang kayo niyan. Then later on, mapapansin ninyo, pag inom ng maintenance, medyo bumabagsak na yung BP, babalik kayo sa MD na nag-issue ng maintenance. And then sasabihin nyo, gusto ko rin magpa-check, ipa-blood chem mo ko, sa blood chem naman kayo niya. Pag maganda lahat ng result ng blood chem, magtatanggal din o magbabawas sila ng maintenance. Yan yung integrative approach. Gradually. Gradual siya, hindi pwedeng basta-basta tinatanggal ang maintenance kasi nakaka-atake yan. Lalo na kung very high yung risk mo tinanggal mo yung maintenance, baka mamaya ma-atake ka agad nga. So, ano mauuna, Dok? Yung maintenance o apat, ilang minuto o ilang araw? Usually, ang supplement tinitake before meal. Then, ang maintenance tinitake after meal. Usually, ganun yung procedure. Mas effective pala. Ako. Kino-combine yan kasi kailangan mo ng mga vitamins and minerals para maging maayos yung katawan. So, yun yung function ng mga supplements. Katulad niyan, hindi ka makatulog, yung hindi mo pagtulog, tataas ang cholesterol mo, tataas ang BP mo. Pwedeng pamasahe yan. Pwede po. Pwede po. Pwede lagi sa mata yan. Then, ano rin yan? Hindi pwede mahapdik. Dito. Pain reliever din po siya. So, yung area na may pain sa inyo, pwede nyo siyang ipahid. Then, marirelax yung muscle doon. Kung may lactate doon, lactic acid, mawawala din po yung lactic acid doon. So, effective yan. Sa matter of fact, yan yung hindi nawawala sa recommendation ko as a naturopath. Wound healing. Yes po. Kasi hindi magkakaroon ng protein synthesis sa katawan ninyo pag mababa ang magnesium. Kaya that's the reason hindi nag-heal yung wound ng mga diabetic. Hampered pa rin yung protein synthesis, yung regeneration. Okay, so ito yung book ni Dr. Caroline D, The Magnesium Miracle. Meron po siyang sinite na 36 conditions na directly related sa magnesium deficiency. So yung angina, this is chest pain. Ito yung symptom pagka nagkakaroon ka ng ischemic heart o may bala doon sa puso mo, angina. No? Masakit yung dibdib dito sa left side, angina. Anxiety.
Di ba pag overthinking ka na, i-stress ka, pampakalma yung magnesium. Yan yung mga gamit niyan. Then meron pa dyan, makikita nyo, asthma. Ilagay nyo lang sa likod ng mga asthmatic yan kasi bronchodilator po ang magnesium para mas maluwag yung paghinga nila. Then, atherosclerosis with calcium deposit kasi kaya niyang i-dissolve yung calcium. Then, cholesterol elevation, depression, detoxification. Ito, diabetes, proven ko na to. Talagang magnesium alone can lower down the blood sugar of a patient. Baby. Baby pa rin sa baby. Okay lang po, pero pag baby siya, i-patch nyo muna, patch test muna. Kasi baka mag-react, napaka-sensitive po kasi ng balat ng baby, medyo mahapdi po yan. Kaya kung gagamitin nyo sa baby, pwede dito muna sa legs, sa mga hita, sa mga braso, huwag nyo muna dito ilalagay kasi baka magkaroon ng allergy yung bata or irritation. Kasi medyo mahapdi yan. Ipapansin ka naman yan. Pahiran ng magnesium para tumahimik. Okay, ito po yung ating eye care. Now, ang general purpose ng eye care is for digital eyes. Bakit digital eyes? Kasi pag 2 hours ka na sa cellphone mo, pagtingin mo ganyan, blur na yung vision mo. Napapansin niyo yun? So, pag 1 to 2 hours ka na nakatingin doon sa cellphone, nasisira yung focusing mechanism ng mata. So, eto ang pang-ayos doon. Pag pinatakan nyo yan, automatic, ilulubricate niya, then aayusin niya yung focusing mechanism ng mata. Then, pag ginagamit nyo rito on a daily basis, nakaka-prevent din siya ng glaucoma, nakaka-prevent siya ng cataract. Maganda yun lang kasi yung mata ko dati, parang may mga ninipot pag gumagano na. Floaters. Yan lang ginagamit ko na wala na. Oh. Wala naman yung floaters talaga. Then, Parang, pampabilis na para mawala siya ng mas mabilis. Ito po yung gamitin. Now, ito namang aromatherapy. Now, ano po ang gamit ng aromatherapy? Pag sinabi kasing aroma, yan yung mga essential oils, no? Pag inaamoy nyo yan, katulad ng mga peppermint, nakaka-relax ng isip, nakaka-relax ng katawan. So, ginagamit yan to relieve the stress of a person or sa palliative care, let's say doon sa mga may cancer na, ginagamit yan para hindi sila mag-overthink doon sa sakit nila at ma-relax sila. So, yung aromatherapy, ginagamit din yung therapy during the time of flu, fever. Yan, para ma-relax yung pasyente at makatulog siya. So, paano ginagawa yan? Pwede ipahid dito sa dibdib at sa likod during the time na may ubo at may sipon, may trangkaso, yan yung gamit niyan. Meron tayong klase, ito naman, design siya for muscle pain. Now, soothing liniment. Then, meron tayong maliit na roll-on. Yan. Para sa travel nyo, kung nahihilo kayo, kung masakit yung ulo nyo, niro-roll on lang po yan. Aromatherapy din po yan. Then meron tayong mga rub, ito yung ginagamit sa mga bata pag inuubo at hindi magpatulog sa gabi. Yan po yung gawin ninyo pag inuubo kayo, hindi kayo makatulog, ipapahid nyo sa likod nyo at saka sa dibdib ninyo para tumigil yung pagkahulog nyo sa gabi. Dito na sa matanda. Ako, pwede po. Matanda, bata, ay ilang age po, wala po. Walang problema. Then may mga skincare din po tayo. No? Kung gusto nyo magpaganda ng balat, may mga serum tayo na ginagamit sa gabi. Depende na lang po sa type ng balat nyo. Meron tayong rejuvenating set. No? Ang rejuvenation set is ginagamit ng medyo aged na yung skin. So mga wrinkled, no? Pag ginamit ito, mag-lessen yung wrinkles, na moisturize siya, medyo na babata at umuuti yung balat. Yun yung effect niya ng rejuvenation. Then meron tayong anti-acne set para naman sa mga prone sa pimples. So yung mga nagpupuyat lagi na kabataan, sila yung prone sa pimples, no? Ito yung set na para sa kanila. Then meron tayong glass skin set. Kung ang skin mo is dry, yan. Pag ginamit mo yung glass skin set, parang kang salamin. Pag tumingin yung kasama mo sa'yo, kita niya yung mukha niya sa mukha. Makintab. Yan ang glass skin. So, uso kasi yan yung makintab na balat ngayon, lalo na sa mga Koreana.
Puro makikintab. Glass skin po yung tawag yan. So kung gusto nyo maging ganun yung tsura niya na parang, parang inugod ka sa, sa palayok na mamantika. Ganun yung magiging tsura, eto po yun. Pero maganda kasi ang glass skin, yung looking. Nang may mga ano din tayo, may mga sabon. Etong Kojic is pampaputi, etong goat's milk is pang-moisturizer, etong charcoal soap is ginagamit ito ng mga pagpapawis. Kasi yung body odor natin, para ma-prevent yun, ito yung gagamitin mo. Maliligo ka yan bago ka mag-basketball o bago ka mag-gym para wala kang amoy. Then itong guava dermis is para sa may inflammation. May skin, ano yung may inflammation? May bigsa, may psoriasis, may allergy, may rashes. Yun yung mga inflammation. Ito yung soap na para sa kanila. Then meron tayong baby calming oil. Sometimes kasi pag giniginaw kayo, ang lalagyan nyo ng baby calming oil is yung talampakan nyo. Yung sole ng paa dito. So, doon nilalagay yan. Kaya dito sa illustration, makikita nyo dito, pinapahit talaga. Kasi pag giniginaw tayo dyan, pumapasok yung lamig. Para uminit yung katawan. So, yung vanilla, baby vanilla oil natin, medyo mainit-init siya. May warmth na mararamdaman kayo dyan pag kinain nyo. Compared dun sa mga baby oil sa butika, wala. Then may mga perfumes din po tayo, hindi na natin masyadong didiscussion, amuyin nyo na lang. Kasi yung nostrils nyo ang magdidictate kung ano yung mabango para sa pang-amoy ninyo. Meron tayong angel kiss para sa babae, no? Another variant ng babae, yung love eclate. At saka yung primrose anesthesia. Parang kilala ko yung nandun sa Nagkakita ng mga babae. model. Tama-tama. Kilala ko yung model ko yan, Okay. So, sa lalaki naman, merong Aqua Dio. Bachelor. Passenger pala. Merong Emperor. At saka merong Prince. Store. So, mamili na lang po kayo kung ano yung gusto nyong amoy. Okay, so proceed po tayo doon sa ating business presentation. So, kung may maganda kang product,